Positivity will win the day. Guide us with your grace. Give us faith so we'll be saved. Lord, root out corruption and greed in the Philippine government. Bring instead a spirit of humility, servanthood, and gratitude. Lord, prevail there. Unite those who have faith in you, and build your church in part by giving them a good and just government that will protect them from the waves of human and demonic evil. We pray for the Philippines in Jesus' name. Amen. Che ci salverà. Padayon nga nagkadako ang gintang tali sa mga dunahan ug mga kabus. Ang mga dunahan ning samot ug gabahan di anon, samtang ang mga kabus ning samot ug kauyamot. Padayon na sa pagpangilkil o pagpangurakot sa pipilat ng mga lampingasang opisyal sa kagabanan. Ug tungod niini, natao ang tulumanon. Padayon Pilipino! Padayon Pilipino! Tulumanon nga uyagyag sa mga kahiwian sa mga opisyal sa gobyerno nga gitahasan sa pag-alagad apan di ay gihimong gatasan ang sapi o panuglanan sa mga katawan. Padayon Pilipino! O karon, aniya ang inyong anchorman. Mayong buntag, Sugbo. May buntag kami sa Inog Mindanao. Adlaw na po rong Biyernes. Pastilan, dispira sa po sa adlaw sting panglaba sa mga butang bana o mga adlaw. It's a 7 na ni buwan sa Agosto 2026. Tangdalian. Mau ba? Liar siya. Gusto ay humana naman po. Humana, o kasi mana naman nahurot. Okay, sige lang. Mayong panahon, karong butaga o kagahapon. Posible hangtod pa ugma, pero ang Luzon, hangtod karon tuwa pa dito nagsige pagpanglagas. Pinagi sa pagsiging uwan hangtod sa baha. Dina sa bagyong Maymay. Matay grabe ha. Paita yung taon dito na pito. May butag, Metro Cebu. May butag, tibok lalawigan sa Sugbo. Hastang mga silingang lalawigan. Good morning na ninyong tanan. Mga suki o wag yun magsuki. Mau ba? Silingang nasod og di pod silingan may buntag. Basta na ay mga Pilipinong Bisaya, okay kay mo diha. Naloko na. Dili sa ato buntag diha sa inyo basig gabi pa. Ang manok diha namatog pa, ang diri sa tuag gikamong gaya na. Ba? Ay buntag ninyo ha mga ambungan ug manyag. Good morning, may balita karon. Unahon taning nindot nga balita. Pero wa tay labot ani. Ang mayong balita di ara. Kagahapon, atol sa ika-457 nga kasaulugan pagkahimugso sa lalawigan sa Sugbo, si Governor Pam 4 ni anunsyo nga ang mga empleyado sa Kapitolyo, wag itay apel. Among mga naminaw dihan taga Bohol, taga Leyte, waboy apel diha, hasta me. Nakanawat ko nun, doon ako nun anniversary bonus nga tag 20,000 gikan sa regular, casual, GO o mga contract of service employees sa Kapitolyo. Pagkapinan pa yun og tag 25 kilos nga bugas humay. Salamat kunugo. Murag dako-dako ni, dako lang ikatabang ni. Ang imong 20,000 ipalit na nagsudan tanan, kaya na may bugas ato nga sako. Karon to taon atong paningkamotang makontak na to ang kongresista sa Kabataan Party List, Congresswoman Arene Lois Cu. Abogada ni, kabahin ni sa impeachment, kabahin aning kasong kibuloy. Loko na. Kadaghan ba aning kaso? Totoo na, ang batanong kongresista sa Kabataan Party List, abogada, naon niya, giga ni porti din sa bright na mataan. Ba? Giga. Pero pagkatuig ni, human siya mga abogada.
taga-kauluhan yun, mahirapan tayo sa kalisod, pero kahit na. Ang Robinson's Lawaan kanang tingil giga no. Kanang giabangan sa Robinson's Lawaan ba? Building og yuta. Akong nahibaw-an kagahapon. Palit na diin ang maong building hasta ng yuta sa kontraktor nga pag umangkon sa tag-iyas QM Builders si Jonathan Kirante nga mo'y tag-iya sa Kirante Construction pas kang dakuha ni. Tinuod ninyo nga 600 imoning napalit sa kantidad nga 680 milyones nyor. Mau ba? Giilisa na na ekonomi nga karon nga Q Center Mall pero nag-abang yapon ang Robinson. Patengil nga datuan na ni batanon pa ni. Katas ng flood control ni Jonathan, sir. Patengil nga ni 680 million tinuod ni mo kay very reliable na ba ito kagapon? Jonathan na may tagayana. Piha no, na duha ka hotel. Pating ang negosyo ani kanang construction nga ni abay sa kaniadto ni abay sa iyang uyuan sa QM Builders karon awa na di na matabang. Mao pod ni sa mga post niya sa social media kaniadto mao ni tigbangka. Matud pa gipasangin lang mo tigbangka inig bakasyon ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas og ni karon kongresista Rhea Gulyas kung muadto sa Amerika patingil ngiga ni niya oy. Ngiga. Mao ni ang bati kay samtang ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board RTWPB 7 mo pahigayon og laing sunod-sunod nga public hearing para sa uminto sa mga petition for wage increase. Unya Pizza 24 ari Cebu City samtang karong buwan unya Usban inig kaugma adto na pod Dumaguete. Duha man ning gidani Attorney Roy Boy Lape. Duha ka region nging ato ang RD dire. Siya mo'y ex-officio chairman sa Regional Wage Board. Kani matod pa ni Attorney Roy Boy Lape nga posibleng ang wage increase nga patuman adto na sa third quarter. Ang third quarter magsugo na sa Oktubre, lahos na sa December. I'm sorry. Fourth quarter. Siguro fourth quarter. Asin. Di ay maayo ha. Di ay maayong balita alang ninyo. Si Senador Chis Escudero pasar na sa kaduhang pagbasa ang Senate Bill 70. At ang ingiga ni matod pa ha, nga ang maong senador ni ang maong balaod nun posible para clear na ni para sa third reading. Matod pa niya pagpasar na. Matod pa nga gihatagan og legal protection ang mga namuyo kanang gitawag og mga informal settlers. Kaniadto squatter man karon informal settler na. Din samtang mo apilar sila dito sa husgado, exempted na sila sa pagbayad og appeal bond. Matod pa sa mga ejectment cases nga mahitabo sa nagkalain-laing mga informal settlers sa tibok nasod. Matod pa niya kani mga vulnerable nga mga pamilya kinahanglan protehan in town financially kay nagmuyo gani sa dili kaugalingon nilang yuta. So salamat sa kamo timo Senator Chis Escudero ang presiding judge sa impeachment court ni Vice President Sara Duterte. Okay kayo, okay samtang arita sa adto tas Davao batay nangay sorry tong taga Department of Education Davao. Aton sa pagbisita ni Presidente Bangag ni atong niaging Hulyo 28 dito sa Kalinan District sa Davao, din ang mga high school nga estudyante. Pagdayog sakay sa aeroplano ni Presidente Marcos, gisigihan siya singgit-singgit og bangag. Kunya, gibalikas pa kuno ang Presidente. Mo'y hinungdan nga niingon ang taga DepEd Davao Region nga ang kami mo'y mga ipasaylo sa mga bata nga itunglo og ni balikas og ni singgit og bangag sa presidente. Mga high school estudyante ni mga high school ang batod pa sa Malacañang pinaagi ni Undersecretary Claire Castro nga basta kuno ang ilang giidulo bastos o kriminal mao sa kuno'y sundon sa mga batang bastos. Mau ba? Sa
sa di ay mo nang isog-isog sa di si Claire Castro. Ang tanang mo saway ni Presidente Marcos, siya mo'y punching bag at the same time, bouncer. Tanan mo ni si palaaway. Ang gobyerno nagsweldo ani niya, pero ang iyang giserbisyoan ang presidente malaka na. Samtang paminaw mo maayo, basig na ipataka dihang sige uminto spliti. Kaning petisyon for fair hike. Lahi po ni. Pliti ni ha. Plitihan. Ang nangayog, patay, sige lang ni siya, patay, grabihan niya. Muli nidagan og senador nga, atong 2025 nga, sa 66 ka mga, kuan, kanana ang, sa 66 ka mga kandidato pagka-senador, si Mark Balbuena, arang-arang, di asas ika-65. Hapit. Hapit ito, second. O pagperdi ka na, daog ni. Ang grupong Manibela, dito sa Kauluhan, nangayo ni umintos plitihan nga tag 10 pesos sa grabiha ka dagkuha. Grabiha yun mo patyon sa nani ang mga sumasakay. Pero matod pa ni Department of Transportation Secretary, nga si Secretary Giovanni Lopez nga hangtod karon bisag ni mahal na ug balik ang presyo sa lana nagbayran ni mahal. Ba? Matod pa ni Mark Balbuena, matod pa ni Giovanni Lopez ang DOTR Secretary nga why give aprobahan nga umintos plitihan hangtod dinhi mga orasa kay matod pa dunay hinabang ang gobyerno or mga fuel subsidy nga gyapon-apon ngadtos mga drivers. Matod pa ni Giovanni Lopez nga kinahanglang kadtong mga nagsigig yaw-yaw diha. Naloko na. Nga nagdawat og subsidy sa gobyerno, di na pod unta mangayo sila. Og uminto kay sobra na kabagas naong. Ita samtang arita sa kuan, arita sa kani mo ngilad kay murag tigiyara man is kalibutan. Siya ang mayari ng sanlubutan. Ba? Siya ang mayari ng mga kaluluwa. Noon. Si Pastor Apollo Kibuloy, matang ilgiga. Ako ang mayari ng sanlubutan. Formal lang yun nga nadawat sa Department of Foreign Affairs ang request for extradition sa Amerika. Aron yun ipada ilang kuhaon si Pastor Apollo Kibuloy nga nakatubang og daghang kaso dito sa Estados Unidos. Nayate na. Pastilan. Matod pa nga ang Amerika kinahanglang dadoon na yun ang ang nangangkong tag-iyas kalibutan. Tungod sa mga kaso na inisukad pa itong 2021, kasong sex trafficking, child trafficking, o niya, labor trafficking, og visa fraud pag yun ay batay. Dapoy, cash smuggling, itong tinaghan ng kwartang ikarga sa iyang private plane, og money laundering. Matod pa sa Estados Unidos, kinahanglang ari na po na dire. Pero karon ambot og Ba? mahitabo ba nga ipada sa Pilipinas si Kibuloy nga naamanis Pasig City Jail na preso man tungod pod sa iyang kaso dire matay ko. Murag di madani mo mga kalag oy. Kani adto bantog ng gamay nagmanagkot sa minteryo kada kalag-kalag siya makuno ay may-ari ng mga kaluluwa. Si Undersecretary Claire Castro na po. Iyang gibadlong ang mga senator judges wala inoon hingan pero iyang gibadlong iyang giligsa niya ang igsuon sa presidente. Sa ako nang giingon pansing bag man Una bouncer na siyang bangag si Claire Castro. Matod pa niya nga ang mga senator judges dapat igo orang mga utana for clarificatory questions dili kuno ang kinahanglang mag-cross-examination sa mga testigos or mga witnesses. Naloko Hindi na. man, naitabo ni atong ni Aging I think Mercoles, Atong Mercoles, ika-13 nga, adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara, din ang witness na ini si Attorney Roderick Uwamel, ang
sa Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds or ICPAW nga matod pa si Amy Marcos ni question nganong si Sara Duterte ang dunay accountability nga ang Special Dispensing Officer mo may nagpaingka sa tseke nga nagkantidad og minilyon. Dili ko no, matod pang Claire Castro, dili angay mga bugar. Ang mga impeachment judge, senator judges sa mga witnesses og sa gipasanginlan kay dili ba di siya abogado po si Aime. Ako na ipasabot, may grabe. Mau ba? Kini po Spitra, good mo po sa klaro po kay Spitra. Clarificatory questions ako na matod pa ha. Ato na pangutanaon niya sa abogadang atong hinabayon karon to taon ha. Kay murag di kayo masabtan sa mga ordinaryo. Sama na itong mga ordinaryo kayo. Unsa man ginang clarificatory question? Answerable by yes or no? Or no or yes? Mau ba? Paingilad, katong upat sa 18 ka mga giingong ex-marines nga mga bodyguard ni Saldico. Ayay. Kamoy ningong naghatod og minalitang kwarta dito sa balay ni Super Tambaloslos Martin Romualdez. Nag-ingon po sila, naghatod po sila kwarta, minalitang kwarta dito sa balay ni Bangal. Mau ba? Kaya po ni withdraw na. Ilan ang gibakwe ang ilahang kuan. Gibakwe na nila ang ilahang mga affidavit. Una nga ilahang giduso nga affidavit dito sa ombudsman kauban ni Attorney Levy Baligod. Kini may tungod sa giingong kuyaw na kay ilang kinabuhi o kaduha. Ang gisaad nga kwarta nga matod pa di na mo kinahanglang matrabaho pa susdo katuig kay hayahay na mo. Di ay kwarta pwede naghanap para ninyo. Pero wa man in taon madayon, wa man sila gihata, wa man tumana ang gisaad kagapon. Ilan ang giingon sa upat sa 18 ka mga manis niya. Dito tinuon na magsulti ay. Mot mo to. Mau ba? Kada kong disgrasya. Ba? Kada kong disgrasya aning kalakiha. Mo nang niingon ang mga ex-marines nga, dito tinuon ay. Pero ang walo nini sa 18 ha, gigamit karon sa ombudsman ang ilang mga affidavit aron iduot og tamas ginawa ang giingong Martin Tambalosos Romualdez nga hangtod karon wa pa gyud makatilaw og kaso kay matod pa under preliminary investigation pa matang ilara. Wa manihatag tong isaan mo na nakangilad ha. Wa manihatag astang kuanig. Kuha ta tuol lang paldo na to. Wa man di ay. Wa man di ko no mahitabo basta pahitalo ya po. May butag sa magtiayong kuan. Engineer, kuning batchmate silang Engineer Lima Masicampo og si Nanette Masicampo. Si Wardy Hostol, may buntag boss. Bugod. Morning boss, anya si Eli Barakel. Good morning. Anya Eli Barakel Japon. Si Uyay, di na po, request na sa kantang may krama. Si Butsoy Blajik. Morning boss, tatawa na nga. Si Coach of Consel Eric Kinain. Of course, automatic man basta Biyernes, automatic na siyang magpahimangno sa mga buotang banang manglaba ugmang adlaw kada Biyernes di ni sa musipi at pagpahimangno sa mga manglaba nga bana ha. Awan niyo klaro niya si Dikit gini silang Glenn. Okay kayo. Ano si ano ta? Si di pa man tayo na ko mabasa pero og di mabasa kaning bagyo na siya dito sa Pilipinas. Pero dito sa Australia, maanyag siya. May bunbun child. Nestor Pasumala, morning Tor. O niya, akong, ang kinakusgang staff ni board member SRC, akong gagaw sa Kaloy. May imbuntang ninyo. Diha, o niya, amping kanunay, ha? Alas 7:42, atong pangutan-on niya, ang batanong abogadang kongresista sa Kabataan Party List, si Congresswoman Renisha. Okay. Inigbalik na lang. Human ining mga
Minsay, alas 7:42. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Time check hatod kaninyo sa Lacto Pa. Time check hatod kaninyo sa To Go Travel. Safe, sulit, saya. Ug hatod usab kaninyo sa EXL Lives and Herbs Nutraceutical Corporation. Time check hatod kaninyo sa Oriental Port and Allied Services Corporation kon Upascor. Ug hatod usab kaninyo sa Life Extension Vitamin D3. Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy and digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang hiko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamahaw sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika. For best result, apilig inom og Life Extension Vitamin D3. Mapalit sa Alpha Pharmacy, Farmacia Zamora, Bing Pharmacy, Evercare Pharmacy ug Rodzan Pharmacy. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab-Gone, ang hindi makabog sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Bangong di makabog sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Mga misis, may pasabog na hindi nakakabingi, kundi nakakabango ng damit. Kabloom! Ipinakikilala ang Charm Fabric Conditioner. Ang Charm Fab-Con ay may stay fresh technology, kaya damit ay may bango ng 1,000 bulaklak. Kabloom! Subukan na ang Charm Fab-Con. Bangong! Kabloom! Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Digid sayon ang pagpananom. Ato kining himuong sayon uban sa Lactoplant. Ang mismo paggamit og inorganic fertilizers mahal na kaayo ug makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot. Base sa pagtuon, nagpakita nga ang mga mahigalaong microorganism sa Lactoplant magka-half-size pagtubo sa tanom sa natural nga pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo ug paglipay sa 40% nga tubo sa imong maani uban sa Lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Lactoplant? Sinatiak ang mga benepisyo sa Lactobacillus uban sa Lactoplant. Hikan sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ing-ana kung smart ang dishwashing paste na ay double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo o bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty limpyo kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Charm Fab-Gone, ang hindi makabog sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab-Gone, ang hindi makabog sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Bangong di makabog sa charm. Charm
Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Mga misis, may pasabog na hindi nakakabingi, kundi nakakabango ng damit. Kablo! Ipinakikilala ang Charm Fabric Conditioner. Ang Charm Fabcon ay may stay fresh technology, kaya damit ay may bango ng 1,000 bulaklak. Kablo! Subukan na ang Charm Fabcon. Bangong! Kablo! Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Ano ba yan? Isa pa nga. Ayoko talaga. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ready na ba sumakay? Ang buong Sa To Go Travel, biyahing pinasayagyod ka. Libre na ang 50 kilos nga bagahe. Libre pagyud ang pagkaon. Sa tibuok biyahe, komportable ug spacious ang cabins. Napakay legroom. Murakag ng bakasyon. Bisag nga biyahe pa lang. Daghan kayong activities on board para malingaw ang tanan. Mas barato pa kung group travel mo sa pamilya o kaha-barkada. sulit, saya, sa tugo, let's go! Download sa To Go app o adto sa pinakaduol nga To Go store o travel agent. Sulit, saya, sakay na sa tugo! Opascor, Oriental Port and Allied Services Corporation. Tungod kay kipanagiya sa mga mamumuo, mutahod sa kahog ug katungod sa mga mamumuo na himong malambuon tungod sa panalangin sa Ginoo. Upascor, ang panaghiusa ug paningkamot sa kalambuan gitumong alang sa katawhan. Wow! Kaprisko sa mga karne ug sakto kay kilo. Ako ning paliton, Mari. Uy, di mahimo, Mari. Ako na ning kinumpra. Tuloy ko sa mga palitan, B. Gusto ko maniguro. Daghan na may binuaros ni pamaligyang karne. Aron sigurado, adto palit sa Enzo's Meat Market. Ha? Enzo's Meat Market? Dili lisod pangitaon. Abli sila gikan sa alas 5 sa buntag hangtod na sa alas 8 sa gabi. Naasad sila sa Carbon Market. Abli gikan sa alas 12 sa tungang gabi. Hoy, Mare! Bayano gibiyaan na ko ay! Asa na ka, oy? Asa pa? Di mo adto ko sa Enzo's Meat Market! Enzo's Meat Market. Preskong karne sa Enzo's Meat Market na. Tana! Ang Enzo's Meat Market, timan ikanunay ha, sa imong budget, daghan yung kag mapalit kay sila. Kanunay ang nagbaligya sa presko, barato ug limpyong mga karning manok, baboy ug bakas tanang branches nga gikatag sa tibok Sugbo. Ang Enzo's Meat Market, dunay 40 ka mga sagang tindahan nga gikatag sa tibuok Metro Cebu ug mapalit ninyo dito ang mga presko, barato ug limpyong mga karning manok, baboy ug baka. Pinagi po sa tagiya og nagduma nga si Mr. Judel Arreo. Alas 7:51 atong suway kontak ang kongresistang Batanon sa Kabataan Party. Aritas mga kini mga idealistic po mga inig mga utok. Unsa may mahitabo karon nga na ukay na ning confidential and intelligence funds pinaagi sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
naa ba sila mahimong balao din nga hugtan. Taghana din taga-anong Intel Pansay. May buntag ni Chairman Ernest Herrera, former mayor, anak ni aning Senador Boy Herrera. Chairman, may buntag ni mo. Long time no see. Ito gano'n mo kita, Chairman. Kaya sa tong linya, ang Batanong abogada, kongresista sa Kabataan Party List. O niya, tulo pa rin sa katuig, ngingiga na ni record po niya. Class valedictorian na ngingiga na niya. Si Attorney Congresswoman Rene Luis ko. Congresswoman Rene, good morning. Maayong adlaw sa matandaan. Maraming salamat po sa pag-imbita sa programa ninyo. Congresswoman, ma'am, dito po tayo. Unahin, ma'am, marami akong katanungan sa iyo. Kayong mga nasa kabataan, nahanay ng mga kabataan, ma'am. Una, yung mga senator judges sa impeachment trial ni Vice President Sara, may sinabi si presiding judge, si Escudero, na lahat hindi pwedeng magtanong sila o parang hindi sila magko-cross-examine. Yan po ang sabi rin ni Undersecretary Claire Castro. Clarificatory questions lang po daw ang dapat sa mga interjections ng mga senator judges. Ma'am, please educate us as Senador Congresswoman Rene. Similar po yung rule nila sa ginampanan namin noong nasa House Committee on Justice pa yung mga impeachment complaints. Siguro ipaliwanag ko po, no, sa konstitusyon, meron pong pag hindi tamang ginawa ang isang impeachable official, napasok siya sa impeachable offenses, pwede pong kahit sinong private citizen or kahit isang congressman mag-file ng complaint sa House Committee, sa House of Representatives, pupunta po to sa House Committee on Justice. Sa House Committee on Justice, pag-uusapan nila kung may bigat yung complaint, no? Tapos kung meron, bobotohan sa plenaryo. Kung maraming boto, 2/3 no, ng kapulungan ang nagsabi, okay, pupunta sa Senado. Sa Senado, quote-unquote, paglilitis na sila. And sa lahat ng steps na yun, yung involvement po ng Committee on Justice, kahit yung plenaryo at even yung Senado, parang pinipresent sa kanila yung ebidensya, yung kaso. So, bale, yung involvement po nila no, ay hindi lang makinig, pero i-ensure na kung ano yung pinapakinggan nila ay naiintindihan nila, naiintindihan ng taong bayan. Kaya po yung tanong na ginagawa namin, at kahit din yung senator judges, ang tawag sa kanila ay clarificatory question. Kasi po yung may trabaho na magpresenta ng ebidensya, nung nasa House Committee on Justice, yung mga resource persons. Ngayon nasa Senado na, may proseso ng parang paglilitis, so parang mukhang court style, pero hindi siya parang korte, hindi siya talagang regular court. Yung prosecution magpe-present ng defense through quote-unquote direct examination, magtatanong siya ng mga leading questions doon sa witness nila. Yung cross-examination, gagawin naman ng kabilang partido. Challenging questions yung mga itatanong, but in the sense na tatry niyang hamunin kung ano yung contradictions, yung mga butas doon sa kwento. Minsan wala ka talaga makikita kung airtight yung story, di ba? And ang punto naman niya, kung may kailangang doubt na kailangang isipin, maisip. At may opportunity i-clear yan sa redirect examination, tas kayang bawiin sa cross-examination. Ang punto po nito, sir, lahat po yan ginagawa para mas malaman ng taong bayan ang nangyayari. And therefore, job po ng senator judges natin no, na magtanong ng clarificatory, magtanong ng para mas maintindihan nila ng mamamayan, para sa dulo, pwede nilang pag-usapan yung proseso, yung bigat ng ebidensya, at hindi po bilang representative ng prosecution or defense. Pero yung may mabigat na desisyon na magdesisyon, no, kung convict or acquit. Now, Congresswoman Rene,
Ma'am, mayroon po ba kayong nakita na ngayong nabusisi na yung mga confidential at intelligence funds ng iba't ibang departamento ng ating gobyerno? Bilang isang abogada, mayroon na po ba kayong naisip na maggawa ng batas para po higpitan yung yung paggamit ng intelligence funds, at dapat bang yung mga like DepEd bigyan ng intel funds dahil mukhang hindi naman wala namang hindi naman sundalo, hindi naman uniform personnel. Dapat po ba silang bigyan? Kung sakaling mayroon kayong gagawing bill. Opo. Actually po, ito po, bilang bahagi na po ng Makabayan ako magsasalita, tutul po tayo sa paggamit ng confidential and intelligence funds. Tama naman na may rules and regulations through the Joint Memorandum Circular na nagsasabi kung paano dapat igasta ito. Pero ang pansin namin sa kasaysayan ng pagbigay niyan at paggamit niyan, hindi talaga pinaka-transparent yung paggasta sa kanya, at kadalasan para sa mga aktibidades na hindi naman po germane doon sa operasyon ng isang ahensya. Kaya po tutul kami sa pagbigay ng confidential and intelligence funds, at ang pinaka-natututulan po namin yung pagbigay po nito sa Office of the President at even yung Office of the Vice President. So Office of the President po, yung confidential intelligence funds po nila ay 4.5 billion pesos. Mas malaki po, halos doble-doble quadruple kumpara doon po sa binigay sa Office of the Vice President. Dahil po quote-unquote confidential, minsan yung nature ng paggasta, mahirap nating matrack yung katotohanan ng spending nun. So, nagiging balon siya for corruption. Pero, ang sinasabi naman po natin, matagal na, kahit sabihin confidential yung nature, hindi dapat confidential yung auditing. Yun naman po yung klaro sa rules. So, ngayon, meron po kaming paulit-ulit na suggestion at panawagan tuwing budget, malapit na tayo sa budget ulit, na dapat wala ng confidential and intelligence funds. So, dapat, di ba, dapat bigyan yung NECA, yung Armed Forces, yung Police, at ibang pang mga enforcement agencies, sila po dapat, dahil yung DepEd, sa palagay lang naming tagapakinig, at mga ordinaryong tao, attorney at congresswoman, ay hindi naman, civilian man to eh. Ano bang dapat dapat nating titikan doon po sa mga paaralan? Wala naman siguro? Yung sa paaralan po, siguro, yun talaga yung hindi natin inaasahan na may gagamit ng confidential and intelligence funds. Pero yung sa ating security forces, maaari pong pumasok sa ibang line item yung pag-request nila ng kailangang igasta na yung para for their quote-unquote security-sensitive activities. Hindi naman po kailangan sa isang lumpo na confidential and intelligence funds yan ilagay. Kung kailangan nilang paggastahin, ang pinaka-prinsipyo naman po ay dapat may karapatan ang mamamayan na malaman kung saan napupunta yung pera nila. Pwede po yan i-report as line item. Kahit yung general enough but specific enough na description, at hindi po yung hindi completely ibibigay sa mamamayan yung impormasyon na dapat may access ang mamamayan dito. Kasi sabi po ni Senadora Amy Marcos, isa sa mga senator judge, na ang dapat daw yung SDO, yung Special Disbursing Officer, noon sa DepEd si Mr. Paharda, yung sa Office of the Vice President, yung babae naman. Sabi po niya, dapat sila ang may accountability, hindi ang Vice Presidente. Sa tanong po namin dito, Congresswoman Rene, maisama po ba itong mga sinabing SDO kung sakaling may criminal cases na i-file? Maaari po, administrative case, criminal case, pero yung nakasalang po ngayon ay yung
fitness to role, kumbaga, ni VP Sara Duterte. So, isang bahagi ng kwento yung confidential and intelligence funds. Pero kaya ginagawa natin dito dahil 4 po yung sets of activities o naging gawain ni VP Sara Duterte na nakikitang impeachable. Isa dyan, isa pa yung hindi mapaliwanag na yaman niya. Isa pa yung panunuhol o bribery. Isa rin yung pagbabanta. So, binibigay natin yung ebidensya para makita yung pattern ng mga gawain na nagpapa-question tayo, tama pa rin po ba yung pamamahala ni VP? And so in the case of confidential and intelligence funds, hindi depensa yung dapat si special disbursing officer lang yung accountable kasi siya naman yung nakalagay sa rules na dapat di-disperse o pumitirma. Pero i-recall po natin sa Joint Memorandum Order, a circular ng DBM, COA, etc. 2 po ang pwedeng mag-disburse ng confidential and intelligence funds. Isa lang po dun yung special disbursing officer. Pero yung isa pa pong pwede, si head of agency mismo. No. Kasi hindi naman mangyaring may withdrawal, attorney, Congresswoman Rene, hindi naman mangyaring may withdrawal or encashment ng cheque kung walang utos ng kanyang head of office, di ba? Tama po yun. No, at the end of the day, sinong pinaka-accountable? Siyempre yung pinuno mo. Di ba? No, dito po tayo. Maiba po tayo, Congresswoman Rene. Marami akong, I hope hindi ka magsawa at may medyo mahaba kang oras. Dito po tayo kay Pastor Apollo Kibuloy. Sabi po niya noon, siya ang may-ari ng mga kaluluwa, siya ang may-ari ng sanlibutan. Ngayon po ay nakulong sa Pasig City Jail at may mayroong extradition request na po yung Estados Unidos na dapat siyang dalhin doon sa Amerika dahil marami rin siyang kaso doon pero nakakulong sa atin dahil mayroon din siyang kaso. Paano? Sino po ba ang mauuna? Bilang isang abogada, alam niyo kaya nga kayo po ang tinanong ko dito dahil kailangan ko itong abogadang mag-explain o abogado, Congresswoman Rene. Sino bang ang may hawak ngayon? Dahil may request na, kasi yung kaso ni Pastor Kibuloy, 2021 pa po doon sa US. Sex trafficking, yung labor trafficking, visa fraud, cash smuggling, money laundering, marami. Pero sa atin, I think 3 lang yata yung kaso niya. Babae pa rin. Isa sa mga kaso niya, babae pa rin. Congresswoman, sino po ba ang may hawak ngayon? Dapat bang ipadala sa Estados Unidos o sa US si Pastor Kibuloy samantalang siya po ay may kaso dito at nakakulong? Siguro i-explain ko saglit yung extradition, no? Opo, yung yan. extradition, bale yan po ay isang request galing sa ibang bansa na formal na hinihingi yung kung makuha yung jurisdiction o yung pagpoproseso sa kaso ng isang tao kasi may kinakaharap siya sa ibang bansa. So, ngayon, titimbangin ng bansa ng Pilipinas kung yung request, diba? Kung mabigat siya, etc. Kasi maaari po na yung ina-allege na ginawa sa US nangyari doon, no, yung sex crimes, etc. Pero sa Pilipinas, hindi niya ginawa dito. So, sino pong may bigat at saan po dapat itinatry yung ganong mga kaso? Usually po talaga dapat dun sa bansa kung saan siya nangyari. Diba? So, ngayon, tama naman na may kaso sa Pilipinas. So, nasa bola na rin po ng gobyerno kung paano i-handle ito. Pero inonote ko po na hindi lang 2021 yung kaso. Yung ebidensya, laban po kay Pastor Kibuloy sa mga sex crimes na nangyari doon sa US. Years po yan nangyayari. Years po na-report and years in the making din po yung kaso. So, ibig mo pong sabihin, Congresswoman, hindi lang sa 2021 nangyari yung mga kaso na mayroon pa backward years between 16, sabihin natin 16, 18 until that case na nabuo in 2021? Sa pagkaalam ko po, yes po. Parang bago pa po yung kaso na ginawa noong 2021, kilala po na
may mga lumalabas or may mga testimonies from dating mga nasa simbahan niya na yun yung nangyayari. So, kaya nga po, ganun kabigat yung kaso niya doon sa US. Nako. So, kapag i-grant ng gobyerno yung extradition request ng US, ang meron na pong may hawak sa kanya ay magiging gobyerno nila at hindi natin. So hindi ba tatapos yung hindi siya mahatulan dito sa ating bansa kasi hindi naman pwedeng ituloy yung vista niya doon sa mga husgado natin in his absence kasi nasa Amerika siya kung sakaling gano'n ang mangyari. Posible po na mangyari po yung paghahatol sa kaso niya dito bago po ipadala sa ibang bansa. Ngunit, yun nga, medyo baka magtagal yun. And hindi naman po dapat inuupuan yung isang extradition request. So, siguro, saan siya dapat ba ilitisin, no? Dito o doon? May general rule na parang kailangan ding tignan at timbangin kung ano yung ginawa niya sa ibang bansa, sa ibang jurisdiction, para tignan kung dapat baka doon na lang po itry or sa ibang lugar. Lalo na't kung hindi capacitated yung bansa natin na i-handle yung mga kaso na sinasabing ginawa niya. So, siguro po on the account of sex crimes, ano po bang ebidensya yung hawak ng Pilipinas na nangyari yon, etc. Lalo na't kung kunwari, what if, ito po ay hindi po ako sigurado, no? Pero, what if ginagawa niya lang yun sa US? So, ngayon, hindi natin matatry for sex crimes si Pastor Kibuloy dito dahil may problema sa kung saan nangyari yung krimen. So, yun po ay dapat i-considera ng gobyerno kung i-grant yung extradition request or hindi. Ako po, kumikiling ako sa ang bigat-bigat ng kaso niya doon, mas kumpara dito. At kung ano mang bigat ng kaso dito, ay pwede na rin ipasaloob doon sa kaso na hinaharap niya sa Estados Unidos. Baka binitawan na yung buong sanlibutan ng Kongreswoman. Anyway, dito po tayo sa flood control. Kahapon po, sinabi ng 4 sa 18 testigo, dating ex-Marines, ex-bodyguards ni former Ako Bicol Congressman Zaldico. Parang nag-retract sila, nag-recant sa kanilang mga affidavit. Pero yung 8 na dating ex-bodyguards din ay ginamit ng ombudsman para po palakasin ang kaso laban kay dating Speaker Martin Romualdez. Now, itong 4 kahapon nag-recant sa kanilang mga affidavit dahil una, risk na po daw ang kanilang buhay at may mga pangakong bigyan sila ng pera until 2028 or kahit ibig sabihin kahit 2 taon pa kayong hindi magtrabaho, secured na yung financial nyo at yung pati yung security sa pamilya na secure na. Pero walang nangyari. Pero dito po tayo sa flood control anomaly yung kay Speaker Martin Romualdez. Bakit po ang kabataan, I don't know kung meron kabataan, yung Makabayan, Black, sumisigaw po ba kayo sa panawagan? Kayo po ba sumama sa panawagan na dapat madaliin at hindi selective justice? Kasi ang tingin ng taong bayan ngayon, ang hinahabol yung mga kalaban ng ating administrasyon. Pero yung trillions of pesos na flood control anomaly, ang nangunguna dyan, sa tingin ng taong bayan, si Martin Romualdez, hanggang ngayon wala pa. Wala ba kayong puwersang pwedeng mapadali ang kasong may sampa doon po sa Siningang Bayan galing sa katanggapan ni Ombudsman Boying Rimulya? Pag nasa Ombudsman po, may limitasyon na yung kayang gawin ng kami po, miyembro ng Kongreso, dahil ongoing yung investigation, ongoing yung pagsasampa, yung pagkakaso, etc. Pero po, ang Makabayan at lahat po ng mga organisasyon na nakakasalamuha o nakakatrabaho namin sa mga panawagan ng mamamayan, klaro naman po yung panawagan
lahat ng sangkot dapat managot. Yes, Hindi correct. lang po yan si VP Sara Duterte, pero kahit si Pangulong Marcos Jr. at kahit po din ang mga mamabatas natin na yun yung nakikita ng ombudsman at kahit natin na may bigat na dapat may pananagutan. Kami rin po, hindi lang kay VP Sara nag-endorse ng impeachment complaint. Kahit po kay Pangulong Marcos Jr. ay nag-endorse po tayo ng impeachment complaint. Kasi nakita natin na yung 2024 to 2026 budgets, grabe yung corruption sa kanila. Grabe, no? Na, yun nga, masasabi natin halos 1 trilyong piso yung nakalaan sa flood control at hindi naman natin to nakitang nakapagpigil ng pagbaha dahil nga ghost, substandard at fake yung mga proyekto na ito para mabulsa ng kung sinong contractor or kahit yung ating mga senador and even local officials and appointive officials. Lahat sila, no? Marami pong sangkot dito. So sa atin po, hindi lang po ang pananagutan sa corruption na kay VP, pati po kay Pangulong Marcos. Doon pa nga natin tinuturol kasi meron siyang iskema ng pag-distribute ng mga projects na pwedeng ilakip sa budget ng naayon sa quote-unquote leadership priorities. And hindi lang po yan sila, kahit yung cabinet din. So, sa atin po, tuloy-tuloy yung pagpanawagan natin sa ganon, tuloy-tuloy yung syempre pag-assert natin ng pressure na dapat may pananagutan sa ganitong mga ginawa. Congresswoman, kayo po ba'y naniniwala din na lahat ng nag-no vote sa impeachment endorsement ng yung butuhan doon po diyan po sa mababang kapulungan ay inuuna sa pag-imbestiga at eventually sila po ay nagkakaso kaagad. I'm referring to the kasi paniniwala po ng taong bayan dito sa Cebu, yung isang kongresista na nag-no vote sa impeachment against Vice President Sara ay ngayon nasa preliminary investigation habang may isang dating Vice Chairman ng Appropriation nakakuha umano ng 26 billion ay hanggang ngayon walang investigation. Naniniwala po ba kayo? Ako po sa desisyon ng mga miyembro ng plenaryo sa pagboto nila, ginawa daw nila yon out of their free will. So, kung ano bang konsiderasyon yung kinonsidera nila sa pagboto, siguro dapat sila po yung mas tanungin. Pero ang nakikita naman natin no ay kahit hindi nag-yes or no, hindi po ata naka-impluensya yun sa kung paano nagpapanagot ng mga sangkot. Which is to say na hindi rin hawak ng taong bayan, hindi rin nila kita yung proseso kung paano to nangyayari. Diba po? Kaya naman din po yung frustration natin kahit nung kay Pangulong Marcos Jr. Na, kahit din sa mga cabinet secretaries niya ng DBM, ng DPWH, bakit po hindi nakikita na gumugulong yung mga proseso na ito? So, ako po, bagamat hindi ko maitaya o maitiyak na may connection yung dalawang yon dahil mas dapat itanong yung ating mga ibang kongresista kung bakit sila bumoto ng ganon at ano po yung mga kaso nila. I share your frustration na bakit ba hindi umuusad yung kaso lang sa iba. Parang yung sa iba lang. Diba po? Dali, Congresswoman, kasi kaya tinanong ko to sa'yo. Dahil kayo po mga bata pa eh. Kayo po ang posibleng magsasakripisyo sa mga kagaguhan ng ating mga opisyal sa gobyerno because kayo pong mga kabataan before 30s, 20 plus, kayo po ang posibleng magiging leader ng ating bayan na posibleng I don't know kung may pambayad pa ba sa mga utang ng ating gobyernong umabot ng more than 19 trillion na yata ngayong oras na to. Tama po kayo na ayaw namin ng ganyan. Ayaw naming magmana ng isang bulok na sistema. Correct. O kaya naman, isang iskema ng kapangyarihan sa gobyerno kung saan ang may kapangyarihan lang ay mga political dynasties, malalaking negosyo, ang mga iilan, at yung mga mamamayan na lahat tayo deserve natin ng matiwasay na pamumuhay, ng nakabubuhay na sahod, ng mga serbisyong pangkalusugan, edukasyon, hindi to pinagkakait, hindi mahal, 'di ba? Pero gagawin ganon dahil
hindi hawak ng gobyerno kung paano ibigay yung mga serbisyo na ito. So tama kayo, ayaw naming magmana ng napakalaking utang, ayaw naming magmana ng mga iba't ibang flood control project, o kaya ng kultura, ng politika na hindi sumasalamin sa interes ng mamamayan. So yes po, parang nandito kami, patuloy na binoboses yung paglaban namin sa korupsyon dahil gusto namin ng tunay na pagbabago, no? Yung wala ng political dynasties, yung may pananagutan na, etc. Tika, Congresswoman Rene, ano namang nangyari sa political dynasty bill? Yung House Bill 8389, pumasa na yun sa inyo eh. Pero, I don't know, kung sa ngayon po ba kayo doon? Anong nangyari? Hindi po. Opo. Tama kayo, ayaw namin doon. Meron pong pinanukalang batas yung Makabayan Block ng totoong pagbawal ng political dynasties. Noong 2001 pa ganoon, tas final din namin ngayon, ngunit na yung pumasa sa House ay hindi ating matatawag pagbawal ng political dynasties. Pinatapa daw ang dynasty. Sa bill na yan. Pag-allow, no, institutionalization, regulation of political dynasties. Kasi po, just a short explanation, kung ako, mayor ng Cebu City, for example, hindi po bawal na maging mayor yung kapatid ko ng Mandawi City. Nako. Hindi po bawal na maging governor yung tatay ko ng buong Cebu Province. At hindi rin bawal na yung nanay ko, senador. Ganyan po yung pwede under this anti-political dynasty bill. Kasi may layers na 5, tapos kung ibang bayan naman o ibang probinsya, pwede. So, paano naging ang anti-political dynasty bill yun, di ba? So, sa amin dito, mayroon din kaming gusto namin, kayo mga batang legislators, ay gumawa ng hakbang para po ito'y mapigilan dahil yung sinabi nilang yung dynasty, family dynasty, yun daw, dyan daw nagsimula ang grabing corruption, Congresswoman Rene. Isang bahagi po yun na doon naging grabe yung corruption. Pero ang mas nakikita naming mas tumbok na explanation. No? Ang tawag namin isang phenomenon na bureaucrat capitalism. Kasi hindi nabanggit sa sa SONA ni Presidente. Sabi niya, may sama daw sa SONA yung anti-political dynasty bill, kaya pipirmahan niya during SONA yung bill na yan, pero during his SONA last July 27, wala namang nangyari, walang binanggit eh. Nasa LEDAC priority bills daw po ni Pangulong Marcos Jr. pero hindi po nakita na gumalaw sa Senado. So hanggang ngayon ay hindi pa rin po nasa desk niya. Nonetheless, ayaw natin na kung ano yung version ng House, yung pumasa. Kahit yung version ng Senate ay nakikita natin kulang. So ngayon, tuloy-tuloy yung pagpokpok namin na hindi kaya pang habulin na yung isang version na mas tamang pagbawal yung pumasa, pero kung hindi, dito tutulan natin yung pagpasa at even yung pagsasabatas ng huwad na anti-political dynasty. Pero sa aming understanding, Congresswoman, lahat, hindi, maliban sa inyo, maliban kayong mga batang kongresista, kung sakaling yung totoong anti-dynasty bill ay pumasa dyan, kami po hindi naman niniwala dyan dahil parang yung mga kongresista dyan, senador, ay parang pumulot ng bato, maghawak ng bato na pinukpok sa kanilang ulo kung sakaling gagawin nila yan. May tanong po ba doon? Ano po yung tanong? Parang kayo dyan sa mababang kapulungan, kung sakaling yung totoong anti-political dynasty bill ay pumasa, sa gaya ng sinabi nyo, yung mga kongresistang nasa dinastiya ay parang humawak ng bato na pinukpok sa kanilang ulo. Sa ano po ba, sa understanding nyo? Ganun po ba yon? Kaya po, napakahalaga ng partisipasyon ng mamamayan doon sa pag-iit natin na yung isang tunay na anti-political dynasty bill ang pumasa. Kasi po dapat sobrang grabe, malaki yung pressure na galing sa mamamayan na ang ipasa ang tunay na version. Tapos ina-advocate natin kung anong version ito. Para po walang choice yung mga mambabasa sa atin kung hindi sumama, pumirma. Kahit ibig sabihin na
natatanggalan sila ng kapangyarihan mismo. Kasi ang pulot dulo po nito, bawal naman po talaga sila eh. And pansariling interest lang po yung pagtutuloy-tuloy na pwede silang andyan. Pero kung malawak yung pag-iintindi natin lahat kung bakit dapat wala sila dyan, at yun po yung susi kung paano mas mapipilit natin yung mas marami na pumirma sa isang anti-political dynasty measure. Congresswoman Rene, last topic na lang po kasi ito po para sa inyo rin. Ha? Ano po ba? Kasi ngayon, I think more than 500,000 na po ang pumirma against Pax Silica. Parang okay na po daw ang SBMA. Kayo po, ano po bang stand? Yung kasamahan mo dyan sa Kabataan Party List, ano pa bang pagkikibakang gagawin nyo dito sa Pax Silica? Ma-displace yung mga farmers dyan at ayaw daw nilang umalis dahil din dyan sila nabubuhay sa Kapas Tarlac na gawing hub ng EI. Ayaw po natin sa Pax Silica. Tinutulan po natin yung pagkakaroon ng Pax Silica. No? So, dapat tumigil po lahat ng preparasyon, lahat ng plano, at pwede nating investigahan yan sa kamera at kaharap ng mamamayan bago nating isipin yung pagsisimula nito muli. No? So, hindi natin hihintayin na, sige, investigate natin, let's inform the people first kung ano yan. Baka mali yung tao eh. Pero klaro, yung tao, nagsasabi na tayo, ayaw natin. Ayaw ng mga magsasaka na ma-displace sila dahil matagal silang andyan, meron silang karapatan sa lupa. Ayaw natin na madumihan yung tubig natin dahil ilalabas ito sa mga EI data centers. Ayaw natin na ang konsumo at ang gastos ng kuryente ng Tarlac o kahit saan man ay tumaas dahil i-offload sa kanila yung malaking electric consumption ng EI data centers na yan. Ayaw din natin na ang soberanya natin ay dehado dahil ginagawa natin yung industrialization plan ng ibang bansa dito sa sarili nating lupa nang hindi kinokonsidera ano bang kailangan ng bansa natin. At ginagawa lang dahil nagpapakapapit at tuta tayo sa interest ng ibang bansa gaya ng Estados Unidos. So, yun po yung klaro nating stance, ayaw natin dyan, at dapat pakinggan natin yung mamamayan na nandoon at mas i-empower yung pinakamarami kung paano tumutol. Kasi isang bahagi lang yung pagiging bahagi ng signature campaign. Dapat dyan sa ating mga lokalidad, pinaparamdam natin sa mga local officials natin na tumutol, umayaw, tayo din sumali sa mga organisasyon na tumitipon ng lakas natin, ng boses natin na umaayaw dito para protektahan yung interest natin, protektahan yung kalikasan at lalo na yung mga magsasakat, mga mamamayan doon. So, mayroon po ba kayong resolution to investigate dyan sa mababang kapulungan on this Pax Silica issue? Yes po. Final pa natin nung June pa. At kahit noong April ay isa na po yung makabayan sa naglalantad ng Pax Silica. So, gawin natin yon. So, dapat klaro din kung ano gusto natin. Naayaw natin ng Pax Silica. So, ano bang status? Nandyan na ba? May scheduled with, hearing na po ba? Sa ngayon po, wala pa. So, ginigiit natin na magkaroon para sa pinakakagyat ay pag-usapan natin dito sa House. Saan pero kung committee di po yan? natin hintayin yung committee, sa kaalaman ko ay kailangan ko pong balikan kaya kung anong committee siya naka-assign. Pero ang klaro naman sa atin ay huwag natin hintayin yung committee na i-discuss siya. Tama po. Pagka lumakas yung pressure ng mamamayan, mapupuwersa yung House of Representatives at ibang mga arena na sumagot sa ating mga hiyain. I see. Congresswoman Rene, ko sana hindi po kayo magsawa sa mga katanungan namin dito sa Cebu dahil kailangan namin yung mga batang mambabatas kagaya sa iyo, abogada na para hindi maligaw ang ating mga tagapakinig at ang taong bayan na laging nagbigay ng tax pero bigay lang sa maling ginawa ng ating mga corrupt officials. Congresswoman, maraming salamat po sa inyong time. Good morning. Shout out din po sa pamilya ko sa Cebu. Maraming salamat po sa oras ninyo. Ma'am, saan po? Bisaya po ba? Nakita ko yung mo, hindi ka Cebuana, pero mayroon kang pamilya dito, Cebu?
yung mga magulang ko po ay taga Cebu, pero dito po kasi ako pinalaki sa Metro Manila. Dito na ako sinilang. Di ako masyado marunong mag-Bisaya, pero mag-aaral po tayo. Dahil nandiyan naman yung pamilya natin. At syempre, kailangan na alam natin ng Bisaya. Maraming salamat. Kailangan mag-Bisaya ka sakali. Someday, magiging senadora ka. Kailangan magsalita ka ng Bisaya. Kasi marami kami dito. Visayas Mindanao. Bisaya to. So, Bitora. sige, Congresswoman, saludo kami sa inyo. Good morning at maraming salamat. Dagang salamat ang ping po. Siyak lang ko. Nakita ko, Malabon man to. Sa Malabon siya, ako magitan ang gabi sa, lagi? Sa, kanang Google ba? Google. Sa Malabon man. Siyak lang sa parehas gahapon. Attorney Mark Tolentino, itong interview. Intro patag-Tagalog. Anak ko. Kada kong Bisaya. Sahay lipatan ka naglingwahe ko ng Pilipinas. So niya, ato ang magkasinabot dito po sa Tagalog ito. Loko na. Inig-abot sa kon, Bisaya din ako. Ay butag ni Mayor Jolie Flores. Mayor, long time no see po. Anyway, paabot ka si Rolando Binaro. May butag. Kanta tako way sudan. Huwat lang ko sa kanta ni Rama. Buhato na kong sudan. Mau ba? Kanya tataon lang kay commercial break pa. Ay kabalaka kay ako gimo padunggon bisag mubo lang kayo kamo Botsoy, Magic, si Engineer Morley Abalye. Sige lang kayo kabalaka ibalik na lang ha. Si former Mayor o former Kadak Chairman Ernest Herrera. Good morning naman, Chairman. Si akong classmate nga ambungan tuan ni sa Pangasinan pero sangay-sangay og liwat na siya ni Justin Bieber. Justin Ongria lang ni siya, ha? Morning, bye. Morning, uwan niya sa Pangasinan. Si Misael Hilig, matod pa niya. Morning na niya, Santa Rosa Crusaders. Midire. Misael Hilig ni, watching dire sa Olango Island. Asa naman ang atong idol nga Senador Bato de la Rosa? Akong nahibawan, boss, murag tuwa pa kisang tago ilang bato. Mau ba? Dito sa Canada, maing gabi aning duha ka pamilya. Silang boss Lito og JJ Gunato sa Ottawa, Canada. O of course, si Ma'am Nita Valderosa. Tuwan sila dito. Kap Jeffrey Sassel. Kap Jeffrey, maing butang. Belated happy birthday. Belated Lechon Paksiw. Pero alas 8:29 na, balikan na mo tutod. Humanining mga mensahe. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Og hatod usab kaninyo sa Life Extension Vitamin D3. Time check hatod kaninyo sa To Go Travel. Safe, sulit, saya. Time check hatod kaninyo sa Lacto Pa. Time check hatod kaninyo sa Oriental Port and Allied Services Corporation kon Opaskor. Og hatod usab kaninyo sa EXL Lives and Herbs Nutraceutical Corporation. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Gaagay, sa
Sakit kaayo akong tiyan. Dili gyud ko kalibang. Hala, luyan ni Muga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika. Super Fiber. Ang bago nga produkto ni Life Extension Philippines. Na ay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pag yun, imlisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika. For best result, apilig inom og Life Extension Vitamin D3 mapalit sa Alpha Pharmacy, Farmacia Zamora, Bing Pharmacy, Evercare Pharmacy ug Roxanne Pharmacy. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Puting sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Mga idol, ramdam nyo ba ang epekto ng araw at polusyon? Yung kahit anong gawin mo, parang nawawala ang kinis at puti ng balat. Ang hirap, 'di ba? Ako rin dati. Ang hirap i-maintain ang kutis na fresh looking kapag araw-araw kang exposed sa usok at talikabok. Buti na lang, may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, bring health into your home. Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit? Kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansiho ng good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus probiotics. Usa ka good bacteria nga makatangtang sa daotang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lactopuffy food supplement. Batasana kanunay ang pag-inom sa Lactopuffy, 100% natural, aprobado sa FDA. Bring health into your home. Goodbye to me, Masha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Masha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mga idol, alam nyo ba, mas nai-enjoy ko ng paglalaba ngayon. Kasi 'di ba ang sakit sa kamay maglaba, lalo kung kusot ka ng kusot dahil sa mga mancha. Tapos, magiging dry pa ang kamay mo na minsan, nagiging flaky o magkakaroon ng cracks. Hay, ayoko talaga ng ganon. Pero alam nyo ba mga idol, nung isang araw, napabili ako ng Pride Bar Blue. Kasi napansin ko, ang daming mommies na bumibili nun. At in fairness, di sumakit ang kamay ko pagkatapos maglaba. Ang bilis ko pang natapos kasi isang laba lang, natanggal agad ang mga mancha. Kaya naman mga idol, lalo na sa mga mommies na nakikinig, kung di nyo pa nasusubukan ang Pride Bar Blue, oras na para bumili. Dahil sa Pride Bar Blue, isang laba lang, tanggal mancha agad. Di pa masakit sa kamay. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ready
na ba sumakay? Sa To Go Travel, pinasadya gid ang biyahe mo. Libre na ang 50 kilos nga bagahe. May libre pa gid nga pagkaon sa tibuok biyahe. Komportable kag malapad ang mga cabins. May legroom pa. Daw nagbakasyon ka bisag nagabiyahe ka pa lang. Magdamo sang mga aktibidad sa barko pamalipay ang tanan. Mas barato pa kung grupo ka mo nga magbiyahe. Upod ang pamilya o kon barkada. Sulit, saya, sa tugo. I-download ang To Go app o kung kadto sa pinakamalapit nga To Go store o kung travel agent. Safe, sulit, saya, sakay na sa tugo. Usa sa akong struggle kaniyadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay ug sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then ako nasayran nga aron dili mo tukar ang akong acid reflux, kinahanglan di ay na ako nga i-adjust ang pagtake og high fiber food. Ug usa sa akong ginakuhaan ini mao ang EXL Coffee Mix. Gentle kay sa tiyan, walay heartburn, just smooth, rich and healthy coffee nga swak sa akong lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduco og proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL, makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Kamakabuhay, andam na ba mo? Aniya ng buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase. Dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruhang nga kompleto ug sakto ang detalye aron dili ka ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himon matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Ang inyong entry ihatod diri sa DYK City, Pulo, Mandaue City. Basin kamo ang bulahan nga makapremyo sa papremyo sa EXL. Upascor, Oriental Port and Allied Services Corporation. Tungod kay gipalagiya sa mga mamumuo, mutahod sa kahog ug katungod sa mga mamumuo nga himong malambuon tungod sa panalangin sa Ginoo. Upascor, ang panaghiusa ug paningkamot sa kalambuan gitumong alang sa katawhan. Wow! Kaprisko sa mga karne ug sakto kay kilo. Ako ni paliton, Mari. Uy, di mahimo, Mari. Ako na ning kinumpra. Tuloy ko sa mga gipalitan, Bi. Gusto ko maniguro. Daghan na binuaros ni pamaligya karne. Aron sigurado, adto palit sa Enzo's Meat Market. Ha? Enzo's Meat Market? Dili lisod pangitaon. Abli sila gikan sa alas 5 sa buntag hangtod na sa alas 8 sa gabi. Naasad sila sa Carbon Market. Abli gikan sa alas 12 sa tungang gabi. Uy, Mare! Bayano gibiyaan na ko ay! Asa na ka, oy? Asa pa? Di mo adto ko sa Enzo's Meat Market! Enzo's Meat Market. Piskong karni sa Enzo's Meat Market na. Tana! Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang hiko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamahaw sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanug kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa
sa mga butika. For best result, apilig inom og Life Extension Vitamin D3 mapalit sa Alpha Pharmacy, Farmacia Zamora, Bing Pharmacy, Evercare Pharmacy ug Roxanne Pharmacy. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Puting sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Kamakabuhay, andam na ba mo? Aniya ng buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usa ka higayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL product sulod sa envelope isip proof of purchase. Dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto ug sakto ang detalye aron dili ka ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himon matag unang semana sa bulan ug live nga pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa papremyo sa EXL. Charm Popcorn, bangkong makabog sa charm. Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Popcorn, bangkong makabog sa charm. Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Bangkong makabog sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Good pa lumipas siya. Hello Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipas siya. Hello Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Bring health into your home. Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lacto Puffy, tinubdan sa good bacteria
Umas na ilan nga probiotics nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagkuyanap sa dawtang kagaw. Lactobacillus Food Supplement. Lacto Puffy. 100% natural. Way gipiling edad. Tanan mahimong moinom sa Lacto Puffy. Aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Opascor, Oriental Port and Allied Services Corporation. Tungod kay kibalagiya sa mga mamumuo, mutahod sa gahom ug katungod sa mga mamumuo na himong malambuon tungod sa panalangin sa Ginoo. Opascor, ang panaghiusa ug paningkamot sa kalambuan gitumong alang sa katawhan. Wow! Kaprisko sa mga karne ug sakto kay kilo. Ako ning paliton, Mari. Uy, di mahimo, Mare. Ako na ning kinumpra. Tuloy ko sa mga palitan, B. Gusto ko maniguro. Daghan na may binuaros ni pamaligyan karne. Aron sigurado, adto palit sa Enzo's Meat Market. Ha? Enzo's Meat Market? Dili lisod pangitaon, abli sila gikan sa alas 5 sa buntag hangtod na sa alas 8 sa gabi. Naasad sila sa Carbon Market, abli gikan sa alas 12 sa tungang gabi. Hoy, Mare! Bayan ano gibiyaan na ko ay! Asa na ka, oy? Asa pa? Di mo adto ko sa Enzo's Meat Market! Enzo's Meat Market. Priskong karni sa Enzo's Meat Market na. Tana! Ang Enzo's Meat Market, timan ikanunay ang ilang tatak. Sa imong budget, daghan gyud kag mapalit kay kanunay silang nagbaligya og presko, barato og limpyo mga karning manok, baboy ug baka sa tanan nilang branches nga gigatag sa tibok Subo. Libre pod ang ilang delivery sa kantidad nga 1,000 lamang. Magkapadeliver ka sa labing duol nga branch sa Enzo's Meat Market diha sa imong nahimutangan. Kini gipanaggiya og gidumahan ni Mr. Judel Rio. Alas 8:47 na, si Rolando Binaro, si Butsoy Blajik, o si Engineer Murli Abali. Okay na, dara. Iyang mama, Michael, iyang papa, MJ, Michael. Sakto na, kay bati kay nagkurbada itong ilan na ka. Boss, interview na to si Dilima, maayo to naong murag baboy nga. Anay, binas. Kita po na yung pronunciation, Mr. Witness. Ako, si Attorney Duna Kamutan mo yung COS. Chief of Staff sa una. Wala naman po niya ron. Si Dilima po lisod. Sige na kasupal-palit si Escudero. Away lang na siya, boss. Puli-puli yun talaga. Ako yung paningkamutan nga. Di ay habig ni Marcos. Di ay habig po ni Sara. Ako puli-puli yun. Patas mo tanan. Katong doon yung mga supporters sa nito kagrupo. Makadungog mo sa ilang mga istorya. Gagapon si Kuama to. Si Atty. Tolentino, si Jing Paras, putong kunating. Kung ano ba itong kuhan nga, matay. Napanay upat ka abogado ko no nga. Ang istorya during their meeting with former Congressman Jing Paras. Siyay. May buntag ni Edmond Martorillas Alvear, engineer, ang Tagias Monsilitson. Ang batang umbungan. Uwan ko no gihapon dito sa kuhan. Ay, paita. Sa nakasimana ko no ditong uwan. Pangasinan, matay. Ay, gaya kumpiyansa ba ang kaambungan ni mo. Murag di na angay i-display basta ting uwan. Si Boss by Justin Ongrio. Si Ray Belde, matod pa na ito taon na ni mo nakalimtan si Boy Hugawan, da? O ba? Wato ka ba sa'yo, pildi tao si Kaso. Tugag pahal. Hungaw kay Kaso, Boy Hugawan. Katuya, pangharas ito Boy Hugawan taon. Wag yun magsilbi. Papas nito, ikaw huwes. Ang aning i-dismiss mong kaso, Boy Hugawan. Naloko na. Asat sa 49 na. Arita, magutahan na ta sa kuwan, be. Kagahapon na ito ng gitawagan, wag yun mutubag po kay ang iyang pasangil. Although ni-reply man siya kay kung ang kuno ka ng nagmisa siya. Ganihan namin sigtawag ni mo, Dok. Doki, si Mary Rose Bingkoy. Siya, misa mong kulis kapitulo. Ako kadungog sa ringing sa akong cellphone. Karon, ato na sang gitawag balik. Wansan mo tubag, abot lang kang misa bang hagyapon. Madahan. Kani kabahin ni sa African Swine Fever Virus nga pwerte ng luuyas mga namuhig baboy. Pero Mary Rose Bingkoy, di man mo tubag, oy. Kani nahimo ni siyang
head sa provincial vet kani ato panahong lalay. Pero matay di man gyud mo tubag bayan. Ambot o sa pagkaunsan di niya tubagon niya ang cellphone. Ang inana baka og si gobernador kay manawag. Di ba pughan niya tubagon sa? Sa pagkahatag pagkuha to kasayuran og moingon sa misa man gud sa kapitol. Mao ba? Kapon to karon wala may misa ron. Tuog misa karon wala may misa ron kay humana mang kasaulogan sa ika 457 duki. Patay po ng Spireros Bingkoy. Unsa man magsige pataan sa pagkuha na mo kasayuran gikan nimo nga lugos buka amang kamanda ko. Yawa! Pawa! Sige lang. Ako ning ipabot niya kay gahian po. Balik kay kuno boss kay matay gahian patubago ni bayana. Murag panahon ning lalay. Naloko na. Silang kusugas naghana nagtiyabaw itaon sa mga namuhi eg baboy. Kasagaran ni backyard. Kada muhi lag 5, may daghang kay na 5 gani. Usay 3, 2 sus paita. Unya, di na to makuhaan og kuang jud ang taga provincial vet nga mo si Governor Pama, I don't know kanus ato mo expire yang 45 ka adlaw nga pagpugong sa mga baboy Gigas Negros nga di pasudlon resibo. Igo na ra ba ginoon resibo? I don't know. Saan to paghibaw? Asa man napitan na igo? Unsa may naa ditong sus. Mao ba? Di man gyud mo tubag. Gilang. Anyway, tuloy balikan ng ano niya. Sunod adlaw in some other time basig mo tubag na gyud. Kay pa yung text gahapon. Nga misa man gud wa ko kadungog. Karon basig mutangi hearing aid ng imong telepono, madam. Ano makadungog ka, ha? Matay sige naman lang ka. Ako na rin balik gisgot ang kuwan. Kanay bang ni retract, ni recant, ni sibog sa ilang Bisaya ni. Gibakwi ang ilang kuan kanang ang ilahang mga sinumpaang salaysay o sa Tagalog pa katong upat ka mga ex-marines. 18 man na sila. Ang 8 ka mga affidavit na atong ex-marines gyapon nga mga bodyguard ni Tambalos ni Saldico nga mo'y naghatod og kwarta dito sa ilang Tambalos o sa ilang Marcos. Ang pangutana ani nganong ni atras sila gipangutana gahapon sa GMA reporter. Nganong ni atras mo sa aran ming tagaan ming kwarta balik nga secure na daw ang among until 2028 di na kuno may kinahanglang mantrabaho. Hasta among pamilya wa man lang na hinayon di atras may dito tinuod mo gisulti. Karon og imong tan-awon ang isaad punan pa silang kakuyaw silang kinabuhi kay gobyerno man ilang gikontra ani ang arangayan rapod. Pero ang unsa may sangkuan sa kaso ni Tambalos ani? Kana na may nangatras matay luuyas mga magbubuhis anay sig paabot nga anong sa among maprisong Tambalos dako oy. Ang giunay noon di district Pablo Jan patay duha ra man ka project 200 million. Tag 90 million man so 180. Ang giunay noon ang Peter Caliro na pa maghapon oy. Si Martin Romualdez giagi pag preliminary investigation o niya ila pag yung matod pang Bonjing Remulla nga fraternity brother ni Martin Romualdez matod pa nga aron mo kusog ug maayo ang kaso ni Romualdez ilang gipetisyon dito sa Sadigang Bayan nga paubos sa Witness Protection Program si Secretary Manny Bunuan kay matod pa si Bunuan oy magkapalig-on sa kaso ni Tambalosos batay. Grabe ang magkatarungan na ano sa amang gyud ta makatilaw anig kanamang murag arang lang sa nimong kalagot mga sige kag buhis kani sila daghan man kayo ni sila kwartang gasto kay like Edmond naaman ni sa tindahan so matag pangumpra niya iya na nang gipatanggan na nagbuhis sa gobyerno. Ang mamalit so sila nagbuhis na po padong sa gobyerno. Hay man padong tuas ng balusos o sa bangag. Unya
sa may tabo sa imong buhis. Awa na, gikawat na, pagtindagana. Karon akong naibawan, ha? Si Jonathan Kirante, mo na nag-iya. Nyor, dinay ni, kindi magyug ka mo tubag. Kapila mo kumutawag ni mo. Kaila mo mi. Pero di gini mo tubag ni tambalos-los po rin ako. Jonathan Kirante, pag umangko ni Alan Kirante. Now, tagiya sa QM Builders, gipalit daw og 680 million kanang Robinsons lawaan, gabang ramang Robinsons anang grocery. Gipalit ni Jonathan Kirante, nakapatukod og duha ka hotel, tas naga ka ng, nalimot sa tinga na iyang hotel ay, nga, matod pa, di kalit og kadato ng construction na business niya. Unya, ang iyang paningkamot niya, nga, pirtin daghanag yun, ang ilahang maginansya kay kadaghanan ghost pag yun. Anong hangtod karon si Danilo Villa nagpabilin pa man. Wa man gyapon kasuhi nga pirti man. Ang giingon din nagbalik-balik na sa Vince Dizon din bangag balik-balik, inspection. Pero kadtong mga ghost projects daw, nag-ingong ghost karon wa na ghost, wala na. Wa na tong multo nga proyekto kay matod pa gipapaspasan og trabaho aron inig sunod inspection og naay kiha, wa na ghost project oy human na. Okay na. Los din gobyerno ha. Oh ba? Ang balos-los ang nagdumaan, los din gobyerno ha. Tanawa, nahabilin na alang gihapon ang mga banggiitang tulisan. Gipasangin lang mga banggiitang tulisan. Tanawa si Kuano? Tanawa si Jonathan Kirante. Pagka na kong kwarta ng 680 million. Kung tinuon Jonathan, akong gipakuan engineer, muli tinuon engineer. Si Alan Kirante, di man to engineer. Antig pirma sa plano kaniadto sa bagong nangontrata pa sa Alan Kirante sa QM Builders, kanas Jonathan, kamo ba engineer? Ay, pati natuan na, ay. Doon ka mo hotel nas naga. Napod aring ning lanilya. Doon ka mo kyung hotel. Mga batanon pa ni. Napalit og 680 million. Nyor, tinuon Kaya tagaan kiti kaghigayon nga makatubag dire. Kung tinuon ning 680 million, anang luna og building nga giabangan sa Robinsons just lawaan Tarisay. Mao bitaw ni ang gobyerno di man nagko kay sweldo. Tinuod, Aritas Kapitolyo. Ang department head tingali 100,000 ang sweldo. Pero ang imuha sang lifestyle taas pug kaayo kanang 100,000 gamay ra po na kaayo. Kung imo tanawon ang mga postura ni mga kagwang, dili na kaigong 100,000 sa ilang lifestyle. Tinuod lang. Pero ang pangutana nako, hae man dapita naka binta ang hinganlan pod. Example na to, kuha man siya, department head man Rodel Buntoyan. Pangutana din kinsa may amo ni Rodel Buntoyan, si Governor Pam o ang Kapitolyo or si Kaiser? Muni nakangilad kayo, kinsa may amo ani nila. Nganong nadato man kinamay kalit sila. Kay kung magsweldo lang kag usag 100,000, doon na kay gimintin nga mga SUV, dili na nimo di na kaigo kay di na basta ka mo kaog karinderya, di na sa kamo sudan og bugi. Ang imo sudan ato na mga stick. Di na ka ng bugi, buod ginamos na. Pero nga naman, si Kaiser Tan mo may nahimong amo hinoon sa akong naibawan ni Rodel Buntoyan. Nyor, tinuoding tuwa na kang Rodel Buntoyan nagyampungan. Tuwa na ka ni Kaiser nagyampungan, Mr. Rodel Buntoyan. Tinuod anong naapamantong siya lag Danilo Villa. Humana, gitangtang matuas DPWH Regional Director. Gipulihan ni Arias, Simon. Nganong naaman diyapon? Nganong man apilig kaso? Peter Calderon nganong nagsusuroy pa man gyapon? Alan Kirante na pa man gyapon nagsige pa bag pangontrata? Toy Wilson Wenceslao nga hinting mga project nagsige lang magpaburot sa ambito. Ay, sus Ginoo ko. Mo ni lo kay baton pang Sini Lili. Kita ray giilad ani nila. Ilad sa tubangan tinon. Di na ordinaryong ilad boss, tulis tubangan Grabe yan, apay. Kang Ray Bilde, ubudaog si BP Saras 2028. Diha ko mo puyo.
og di na kuno mo puyo og Pilipinas si Congressman Barbers, otro di na po mutubag, kay wa nay ayo kuno ang gobyerno kon Duterte ang mudumala sa nasod. Wa ka mahadlok sila sa mga investigasyon. Is correct. Kanay bausan na yun, pinig-abos panahon, kinis bangag, ato kinis higanting lungag po tago. Otro rin tabalonsos, di pa sumpay kang Ludwig Umiga, matod pa niya. Okay, I'm sorry, kang rebelde to kanya kang Ludwig Umiga. Naabay kongresista nato sa Cebu nga nigawas in public kada mahayag mahitungod sa flood control. Jesus, kining pangutana ni Boss Ludwig pareha lang rin sa akong pangutana, boss. Sus, pareha kita. Akong pangutana sa hantod karon puro ni sila mga amang. Ay, akong busing, ha? Akong susod nga gala for a very long time na. Boss Yol Kabulaw, matol pa niya. Tiritan, father ni Kaiser, scammer na boss. Hatang ngiga niya. Pero wala ko'y oras. Ugma, Sabado naman, roidahan sa kahangin ng alas 7, ha? With Attorney Rico Amores o ang among guest. Pero ugma, kamong asamtang maminaw mo roidahan sa kahanginan, mga buotang ba na manglaba. Happy weekend ninyo tanan. Akong mga partner sa Masters Control silang Boss Glenn Tudtud. Among last ball man. Engineer Ramel Madera. Among station manager Ma'am Elvi Canit. Kaninyong alagad o kapasaporte gyapon. Happy weekend. Inyong nabati ang tulumanon. Padayong Pilipino! Hantod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpabinaw. Og hatod usab kaninyo sa Lacto Puffy. Tunghutong sa ato nga mga balita, gihatod og gidalit kaninyo sa Oriental Port and Allied Services Corporation kun Upaskor. Kadtong hutong sa ato mga balita, gihatod og gidalit kaninyo sa To Go Travel. Safe, sulit, saya. Ug hatod usab kaninyo sa EXL Lives and Herbs Nutraceutical Corporation. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Si Mrs. Virginia Romano, 71 years old. Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital. Ang findings na ako'y kidney stone. Operahan ko, pero wala ko nagpa-opera kay financially wala gid ko. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa EXL Makabuhay Plus, to capsule sa buntag, udto, pagkagabi to capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman!